mga kaganapan ngayon sa Yes, buhay sir. niya? Sobra? Sobra po na-stress. Apektado na siya? Naapektuhan po siya. Alam po niya sa sarili niya, nagpapanggal po siya ng okay. Pero Kasi parang hindi eh. Tawa siya ng tawa. Parang okay na okay. ganun naman po siya sa live eh. Pag nagla-live po siya. After ng live, anong Wala na sitwasyon po. niya? Tamang ano na siya, isip na uli siya. Ganyan po. Back to reality kung anong ginagawa niya. Tawag sa ganito, tawag sa ganun. Sino-sino mga nakakausap niya? Bali, ang nakakausap po niya madalas kong narinig is yung kapatid po niya na sa ibang bansa. Kung tawagin niya po Imanang. Kapatid niya yun? Sabi po niya. Walang kapatid yan sa ibang bansa. Yun po. At Parang doon wala din siyang po kapatid. siya. Naloko lang din niya yun, nauto lang din niya yun. Sa mga darating na panahon na, yan din yung isa din na mga mangyayari. Abangan po ninyo, pinaplantya lang ni Kuya Nasukir yung mga mamis. Sila Nanay Melita, si Nanay Dakel, si Nanay Karen Whitmore, si Nanay Selly, si Apple G, Edith Gargar. Yan po, yan po yung mga yan po yung mga maaari na ma-interview ni MG. Yan ang matindi, yan talagang aabangan natin. Yan talaga kumbaga diyan talaga madudurog na talaga si Kulaong. Talagang hilahod, hindi na makakatayo. Alam niyo kung bakit? Mga matatanda na po ang nagsalita. Mga nanay na po yan. Yung mga retired na yung iba diyan mga nanay dapat hindi na nagtatrabaho, tahimik na lang na nasa probinsya, nag-aalaga ng apo. Pero hindi po mga hindi na po mga nakapag-retire sa kanilang mga profesyon. Bakit? Naubos ang pera kay Kulaong, nabaon pa sa utang. Yan ang abangan ninyo. Sa ibang bansa. Humihingi ng tulong. Manang, baka pwede mo akong pahiram ng 250k. Mga ganun-ganun. Pinapahiram siya. Opo, opo. Kutya yung 250k parang alam niyo yun si Kulaong kung mangutang yan. May narinig ako dyan kay FLM for Filipinos, inuutangan niya si Nay Mary Ann. Humihingi yata ng parang kalahating milyon yata hinihingi niya kay Nay Mary Ann. Alam mo parang humihingi lang ng 5 piso. Binibigyan siya. Pinapahiram naman po, pinapahiram. Minsan GCash, minsan Go ATM. Lagi? Pagka kailangan po niya, tatawag lang po siya doon. Grabe yan. Opo. Ibig sabihin maraming pera yun. Kasi hindi naman yun ituturing ni Kulaong na manang at tatawagan at sasabihin na kapag natapos ang lahat ng ito, ikaw lang ang makakasama kong kumain sa aking mesa. Binibigyan siya. Opo. So, Tinutulungan ko si kapatid daw po niya. so kapatid niya talaga. Opo. Binibigyan siya ng 250. Opo. Pero bakit kulang pa rin ang pera niya? Eh sir, wala naman kasi siyang ibang hanap buhay kundi pagla-live sir. Okay, yun pala. So sabi niya negosyante siya, marami Sir, siyang negosyo. sa tinagal po sa pag-stay ko sa bahay niya sir, wala pa po ako nakitang negosyo sir. So, lagi lang siyang sa YouTube. Kumbaga. YouTube lang po. Diba? Alam niyo kung eto sa yabang ni Kulaong, sa yabang niyan, kahit fishbowlan lang ang negosyo niyan, ibibidyo niya yan, ipagyayabang niya yan, bakit may negosyo siya? Kahit fishbowlan lang yan, kahit kwek-kwekan lang yan. Kahit yung mga siomai race lang ang tinitinda niyan. Kahit pwesto lang sa ugbo, sa tondo, ang negosyo niyan, ibibidyo yan. Yun yung 6,000, winawagayway niyang ganyan Ganyan kayabang yan. Yun yung Coke Zero ba yun? Sinasalin sa baso. Tingnan nyo. Di ba? Ka-Coke Zero ako. Naka-soft drinks ako. Alam mo, parang akala mo siya lang yung nakakainom ng soft drinks. Kaya po, wala talagang negosyo yan. Live. YouTube lang po. Ganun lang po. Lalabas, pakain, tas ilalive niya. Mga ganun lang po. Pupunta ng SM, kunyari ng cellphone. Yun lang po yung nila. Pero sa business, wala pa po akong nakikitang business sa kanya. Ang sinasabi lang po niya, marami. Hindi man lang di ba ang tagal ko nang nagkukulaong time. Simula nung bumalik ako. Actually, merong isang video yan. Hindi ko naman siya binabanatan. Tahimik naman ako na bablog ng politika. Inano ko niyan, sinabihan ako niyan, Makmak Diablo. Sa halip na ako, tahimik, hindi na ako magbabalik sa Kulaong time.
Yun din yung isa sa mga naisip ko, teka, putya, binanatan ako nito dati, banatan ko nga ulit. Ang tagal ko na nagkukulaong time. Ang tagal na nating nandito sa Kulaong Nation. Gabi-gabi halos tayo magkakasama. Pero ni isang negosyo ni Kulaong, wala po tayong napanood, wala siya naipakita. Kasi nga po, wala. Ano po siya lupain sa Isabela. Sige, so paano ang buhay niya ngayon? So, pumupunta ba siya? Lumalabas ba siya? Anong style niyo pag nasa labas kayo? Pag nasa labas kami, sir, sasabihin niya, alisto kayo. Mga ganun dati. Kabado din talaga. Tapos, kailangan, ang lakad namin is, May Alam mo kahit pagtanong niyo sa mga dating mga nakasama niyan si Kulaong nung hindi pa nakukulong yan, ganyan na yan. Alam mo yung parang may lights, camera, action lagi kapag kikilos o lalakad. Kailangan lagi parang matipuno. Kailangan laging parang astig. Bakit? Yan yung dating batang pinipitsarahan lang. Yan yung dating batang kinukutusan lang doon sa Bulacan-Bulacan. Sa Bambang. Yan yung batang, ano tawag dito, yung Crudo Boys. Natutukmol-tukmol, tatamulmol-tamulmol lang. Gusto niyang maipakita, hindi na ako yung binabatok-batukan nyo. Hindi na ako yung inuutos-utusan nyo. Kaya ganyan niyang si Kulaong. Kung umasta parang hindi niyo napapansin kada start ng video niyan o vlog o laging yung may itututok sa kanya. Laging yan, yung parang on na parang laging lights, camera, action. Oh, parang ganun. Matagal na po yung ganyan. Kasi yun yung siguro yung epekto dahil dati biktima po siya ng B. Biktima siya ng B. Nabanggit niya ni The Kings, nabanggit niya nung in-interview ni The Kings na kamag-anak niya. Biktima si Kulaong ng B. Kaya po ganyan si Kulaong. Tapos may tindig po pag naglalakad. yan Kumbaga may ang angas niya. po. Tapos pagka yung tattoo po kami doon, ang style po namin lakad. Ako po una, Casper, tas AJ. Lagi po ako nasa front. Yun po ang style namin pagka lumalabas po kami. So parang kumbaga maninindak siya, something like this, no? Ganun na nga po, sir. Ah. Para yung sabihin na hindi siya basta-basta. So kumbaga parang props niya kayo. Apo. Yun. Wow. Okay. Kita nyo? May hearing. Sa Paranaque. Bakit nagsama pa ng mga bodyguards? Para saan? Takot ka bang makulata? Diba, hindi, kita nyo, may hearing lang siya o may preliminary investigation lang. Nagsama pa ng napakaraming mga tamulmol. Wanted pa yung isa. Sige. Ngayon may question ako sa'yo. Hindi ka ba nakapag-isip-isip man lang? Ito, before even na pumasok ka kay Norman Gusgusin. Seryoso, kilala mo ba si MG? Hindi po, sir. Hindi mo ako kilala. Hindi po kita so Okay. kilala, sir. Given na hindi mo na lang ako kilala. Apo, sir. Ngayon, hindi ka ba man lang nag-question kung nasa tama ba yung boss mo or hindi? 'Di ba usually kasi kung sa taong medyo may utak, kasi nagbabasa ka ng comments eh. Yes, sir. Mapapatanong ka, teka, bakit galit ang maraming tao dito? Ano Yes, sir, to? tama po. Tanga yung mga tao? Or may mali ang mga tao? Or siya yung mali? Yes, Hindi ka ba nakapag-isip-isip man lang? Bago ako kasi pumasok doon, sir, sa mundo ni FLM, sabi ni Casper, isang puro magaganda ang kinukwento sa akin ni Casper. Lahat ng pagtulong ay ginagawa daw po ni FLM. Ako naman po, ganun ba? Sige, papasok kasi trabaho, habol ko, nasa tama naman siguro ako. Kaya po tumuloy ako. Pero alam ko po na ganun po tagang ugali niya, ba't po ako tutuloy? Tama. Pero habang tumatagal ka, hindi mo ba nakikita man lang? Hindi ka ba nag-Facebook? Nakikita mo yung mga ganyan ba? Nakikita ko na po, ang dami na po siyang kalaban, dami siyang... So, anong naiisip mo about it? Bakit ganito? Yun yung question mo, Opo. bakit? Bakit ganito? Kasi iba yung kwento nung kanang Sa kamay niya totoong- sa totoong buhay. Medyo napapaisip ka na. No? Yes, sir. Meron po nun. Yung kasama mo na bata, ganun din ba? Opo. Tahimik lang madalas yun. Madalas lang, lagi lang nag-iisip. Pero kilala niya kaya si MG nung bata?
Siguro, sir, kilala po kayo kasi lagi po siya Laging nagpo-post. nagso-social media. Apo, sir. Pero siguro nagbulag-bulaga na lang. Wala Siguro siyang ganun. choice. Apo. Hanggang sa nadamay na siya. Apo, Totally. sir. Tama. Apo, sir. Tama po yan, sir. Lumalabas, no? Sa lahat, mga kahombre ko nang nakasama ni Norman Buscusin, itong tao lang na ito ang walang record sa polis. Yun. Yes, sir. May Malinis andyan ang po NBI. lahat ng requirements ko dala Yes, ko po. ayan, ilalabas naman natin dito. So, makikita ng mga... Saka nabanggit ni Ian, nagtrabaho siya sa factory. Nagtrabaho siya sa mga waiter, German club. Ako katulad ko. Ang dami kong napasukan ng mga factory, lahat ng mga fast food napasukan ko. Kailangan mo palagi police clearance, barangay clearance, at NBI clearance. Ibig sabihin, etong si Ian, nakakuha ng mga ganitong papeles, talagang malinis talaga to. Kita nyo, si Kulaong, hindi makakakuha ng NBI clearance yan. Ako, nitong nakaraan, nangailangan ako ng, ano tawag dito? NBI clearance. Nangailangan kami dalawa ni Joy. Kumuha kami. Nakakuha kami. Kaya nga, alam nyo, dito sa laban na ito, alam naman natin kung sino yung mga masasamang tao. Yun yung mga may record. Opo, sir. Malinis ang tao na ito. Kaya sa isang banda, anong naging reaction mo noon nung nakita mo na, oh my God, lahat pala to. Mga galing sa kulungan. Anong Siyempre, sir, nag-isip ako para sa sarili ko rin. ikaw lang yung malinis. Paano Kasi yun? mamaya magawan po ako ng issue na Oo. may mobshot ako, may ganyan ako. Kasi lalabas sa Facebook. So, madadamay dun, tsaka yung pamilya ko, kay Ian po. Which hindi naman po totoo yun. Dahil wala po talaga akong record, sir. Kaya pala may isang naging post si Fuji News Yes, sir. na ipinost kanya. And actually, pinapahanap niya baka kung sino ka ba talaga, kung ano ka ba talaga. Opo, sir. And then, wala siyang nahanap sa'yo. Wala po, sir. Wala talaga. Wala po talaga, sir. In all fairness, mga kahombre ko, wala talaga nahanap. Kahit sa barangay, sir, wala po talaga. Wala. Tumira po ako ng Tondo ng almost 5 years. Pupunta sa barangay, wala po akong record dun, sir. It's a good thing. Kung sa paningin nyo ako'y tarantadong tao, gagong tao, wala naman taong perfecto, pero wala akong record. Dahil wala akong ginagawang masama, sir. Wow. Okay. Bali, yun na po, nung first time ko sinama nila, sir. Ang first time ko na sinama nila ako, sir, nung unang attempt nila nakuha ng iPhone sa SM South Mall po, na hindi naman po nila nakuha nung araw na yun, sir. Okay. Can you explain us about that iPhone? Kung ano ba talaga yan? Legit ba yan? Saan galing yan? Original ba yung iPhone? Can you tell us? Binigay ba sa inyo talaga yun? No, sir. Pakita nyo yung mga regalo ko sa inyo. Dito kayo sa likod ko. Hindi daw kayang bilhin. Ganon? Hindi mo naman, sabihin mo, hindi mo naman talaga kayang bilhin. Kumbaga, dito kayo. Pakita nyo. Pakita mo yung sayo. Wala nyo, ilan yan? Hindi, baka naman, Anong Promac yan? baka naman box lang yan, Ay, Casper. hindi boss. Baka naman box lang yan, iyan. Ano ko na? Ang iPhone 17 Pro na sinasabi ni FLM na binili niya, no, yun po ibigay ng Globe sa plan. Oh my God. So, Yun po. yung libre. Libre po yun, sir. Kasi marami daw siyang globe. Marami po siyang plan. Marami po. Malaki daw po binabayaran niya monthly, 45,000 daw po. Kaya kataon-taon po, meron daw po siya. Boss FLM, di ba nabigyan mo siya ng iPhone, ibinalik niya ba sa'yo bago siya lumayas? Hindi, ano lang yun. Palabas-palabas lang yung iPhone na yun. Pang-asar lang namin yun. Isa lang talaga yung iPhone doon, yung para kay Casper lang. Oo, nabagsak pa. Di yupe. Ngayon, nung binabalik ko sa Globe, sabi niya, "Boss, nabagsak mo to. Napanood namin sa sa live mo." 5 yung platinum plan ko, kaya kung ano yung pinaka-high-end na cellphone nila taon-taon, ibinibigay sa akin ng Globe libre. Ang binabayaran kong total sa Globe, 40,000, 45,000 yata. Okay. High-end daw. Pero nabenta lang ng 57,000 kung daw nagkakamali. Alam niyo po ako, hindi ako nakaplan sa Globe o Smart, wala. Hindi ako na ganyan. Kasi mas gusto ko may wifi sa bahay, tapos may data ka lang, ganyan. Saka isa pa, mahal din yun eh. Mahal din yung mga ganyang plan.
Pero marami po akong kakilala na nakaplan. Inaaya ako, mag-ano ka na ma, para ma-avail mo itong ganito, mga Z Fold, mga Samsung, ganyan, mga iPhone. Pero hindi po ako naiengganyo. Ngayon, alam mo itong si Kulaong, parang kumakaasta. Siya lang ang merong ganung perk sa buhay. Pero hindi alam ni Kulaong, meron nga akong kakilala, may sari-sari store lang, pero nakaplan yung, yung iPhone. Meron ding iPhone 17, naka-iPhone 17 din. May sari-sari store lang yun. Pero nakaplan. Yung alam mo yun, ang dating parang lagi na lang ikaw lang ang meron. Parang lagi na lang dating ikaw lang ang nakakagawa niyan. Di ba? Parang, paano kasi nakakapanloko si Kulaong? Ano? Di ba? Kasi syempre, di ba, imposible namang walang nanonood dyan na nakaplan. Na alam na napakadali mo lang naman makapagpaplan. Alam naman nila na madali lang ngayon ng makakuha ng mga libreng cellphone, lalo na kung ikay matagal ng nakaplan sa isang network. Diba, ewan ko. Kasi ako dati naloko ko ni Kulaong. Pero, di ba, naloko ko dati ni Kulaong. Ngayon, nakikita ko siya, iba na yung tingin ko sa kanya. Para nandidiri, nadidismaya, nawawalan ng amor. Diba? Yun na yung mga nararamdaman ko noon kay Kulaong nung umalis kami kay Kulaong Ngayon, nakikita ko siya, mas lalong yun, mas matindi nararamdaman ko, nabubwisit. Talagang alam niyo yung laging tanong, paano nakapapanloko etong si Kulaong? Gayong, yung mga pinagmamayabang niya naman, meron din ang karamihan ng mga tao. Buti sana kung ang pinagyayabang niya, meron siyang Taj Mahal, meron siyang Pyramid of Egypt, meron siyang Mall of Asia, meron siyang Philippine Arena, meron siyang Jed's Island Resort. Di ba? Kanya yung isang hotel sa Boracay. Yun, mga ganun sana. Pero yung mga pinagyayabang mo, halos nakukuha mo ng libre, ipagyayabang mo. Di ba parang mapapatanong ka talaga, paano nakakapanloko to? Ako, katulad ko, mag-check-in ako ng hotel sa Maynila, may free breakfast. Kapag weekend, tapos sila'y meron parang event, mag-additional ka lang, meron kang buffet. Dinner buffet. Sa Boracay, yung kinainan namin nila Boss Mike, ano ba pangalan nun? Nag-additional lang yun nagdagdag lang kami hindi pala. Naganap kami ng makakainan na tapos doon kami dinala sa nung kakilala namin. Doon kami dinala sa sa Boracay yung ano ba pangalan nito yung sa Boracay? Kalimutan ko Mga picture ko sa Hong Kong at China itong lumalabas nandito pala sa cellphone ko na to. Ginamit kong Dinala kami doon. Sabi, sir, kaysa po dito kayo kumain, mahal po seafoods dyan. Dito na lang, sir. Only buffet, only drinks, pati beer. Beer yung mga San Mig Light sa Pilsen, libre. Doon kami kumain sa may nakalimutan ko yun kung ano pangalan. Ano ba pangalan? Basta ang dami doon sa buffet, mga steak, crabs, mga sugpo. Hindi naman ako kumakain noon, pero yun yung mga nakita ko. Kinain ko lang doon yung mga steak, ganyan. Pero alam mo yun, nararanasan din naman natin yan. I'm sure kayo nararanasan nyo din yan, di ba? Kumain sa mga mamahalin. Yun ngang manam ba yun? Kinainan namin ni Joy. Dalawa kami, parang nasa 2.5 mga ganun nga. Kare-kare ang in-order ko doon.
Sa Kalitsyon Kawali. Si Joy parang seafoods yata. Mga nasa 3K, 2.5 binayaran namin. Pero hindi ko inaan yun na ako lang ang nakakagawa nun. Ako lang ang nakakaranas ng ganitong buhay. Punta ka ng SM Mega Mall, SM North EDSA, MOA. Napakaraming tao dyan. So, ibig sabihin, maraming nakakagawa niyang ginagawa mo, Kulaong. Pero diba, putya ko ipagyabang niya, akala mo, siya lang ang nakarating ng MOA. Akala mo, siya lang nakakain dun sa mga ganong mamahaling kainan. Eh, yung Wagyu nga na pinagmamalaki niya, libre lang namin nakakain yan sa Malaysia. Kasi yung pinagtrabahuhan namin ng asawa ko, ano yun, ano tawag dito, American Barbecue Restaurant. Yung mga Wagyu na galing Japan, Wagyu na galing Australia, dalawang klase yung Wagyu namin na binibenta doon. Yung Wagyu na galing Australia, yun yung medyo mura. Yung Wagyu na galing ng Japan, yun talaga yung mahal. Yan yung mga pinapausukan ng 16 hours, ini-smoke siya, 16 hours, 20 hours, 24 hours. Ganyan yung namin, yung pinasukan namin na trabaho. Eh yung Wagyu, libre lang. Pumunta lang ako sa kitchen, punta lang ako kay Ate Perlita. Ate Perlita, ano ulam? Pag sinabi, curry. Luto ng Bangladeshi. Ate, pwede pahingi ng 2 hiwa dyan. No Wagyu. Kasi ayoko nung nung kumain ng araw-araw. Minsan araw-araw curry luto eh. Kaya sabi ko, nako. Kaya yung mga naranasan ni Kulaong, naranasan naman natin lahat, 'di ba? Pero bakit ganun niya pinagyayabang, 'di ba? May may something kay Kulaong eh. Kasi lumaki sa hirap, nag-crudo boys at very young age. Kaya ngayon, parang nagre-rebelde siya, parang naghihiganti siya. Hindi man siya makapaghiganti sa mga pumipitsa sa kanya sa Bulacan-Bulacan, mga nambubus ka sa kanya sa Bulacan-Bulacan, kinakaya-kaya lang siya. Hindi man siya makaganti dun sa mga yun. Pero, di ba, maipakita niya sa mga tao na, hindi na ako yung dating Norman na crudo boys. Okay. Tapos nung naalala mo to, Sir FLM, yung nakuha natin yung iPhone Pro Max mo, 17. So, galing siya sa Globe, tama? Yun yung libre ni Globe. Okay. Yes, sir. Sige, Totoo sige. po yan, sir. Sige. Alam din po niya yan. Alam din po ni Casper yan. Grabe. Okay. Di ba, pagkakuha natin ng iPhone 17 Pro mo, sir, Sir FLM, di ba nakakuha ka ng idea, pinalabas mo sa akin yung mga karton ng iPhone? At nag-live ka, na yun na ipamasko mo sa amin, binili mo sa amin. Teka, paano niya yan sinabi sa inyo? Kasi parang nakakahiya yun, ha? Ganito kasi yun, sir. Nung hawak niya na po yun, nakakuha na po siguro siya ng idea. Na pag-uwi, ganito gagawin ko sa live. Wow. Which yung iPhone 17 lang po talaga ang may laman nun. Isa lang yun. Isa lang yun. Yun ay hindi kay Casper. Okay. Saan galing yung mga box ng iPhone na nandun? Sa kwarto po niya, pinakuha niya po sa akin yun. Okay. Kasi 2 po yung box. So, 3 po kami. Sakto nga naman po. Wow. Opo. Wala po naman yun, sir. Is yun yung box lang po. Yung 2 iPhone, walang laman. Wala po. Yung Na box lang po talaga yun. Samantalang yung isa, yung kulay blue, nabigay niya daw kay Casper. No, sir. Yung nabagsak niya, Ay, nabagsak niya. hindi niya binigay yung kay Casper, sir. Ano nangyari sa iPhone na yun? Nabenta po. Oh, kahit may 10. Yes po, nabenta po yun. Na hindi po alam nung bumili na bumagsak yun. December 7, kami po nagpunta ng Newport. Okay. Yun yung iniyayabang niya na nandun sa Opo, ulit. opo. Pero paano siya nakapasok doon? Kasi inimbitahan po siya maglaro ng Baccarat, sir. Okay. Kasi nga nag-champion siya doon. So, in-invite siya. Opo. Last year. Opo, in-invite siya. Opo, kaya po ako napunta doon. Kaya siya nagyabang-yabang, tapos kinabukasan, umalis na rin agad. Opo. Hindi po kinabukasan, Nung araw na yun araw din. din po nung gabi. Nung natalo siya, Opo, di nung ba? umuwi na rin po kami noon. Grabe. Yung about naman po sa iPhone 17 Pro Max mo, sir. Binenta po niya yun eh. Magkano niya nabenta at kanino niya ibinenta if you may? 60 niya binenta, sir. 60K. Nabayaran ng 57. Pero yung tao na pinagbenta niya, hindi ko po kilala. Okay.
Pero taga Newport siya. Doon siya naglalaro. Doon po nagbentahan po sa smoking area ng Newport. Okay. Yun nga Ayun Kung pala saan po siya naman. nag-live, Doon siya doon din nag-live. po naganap yung bentahan nila ng iPhone. Ayun. Ayun, di ba? Kaya ayan, di ba? Ayan o, nasa thumbnail natin. Si Kulaong parang nagmamakaawang magbenta ng iPhone 17 Pro Max kasi nga pangkain at pampasahod sa tauhan. Wala talagang pagkukunan si Kulaong kasi nga po etong si Ian ang pinaka kumbaga reliable source ng mga kaganapan sa buhay ni Kulaong ngayon. Kasi galing siya doon mismo sa loob eh. Kaya tong si Ian ang talagang makakapagsabi kung ano talaga ang totoong nangyayari sa buhay ni Kulaong. Hindi ito maitatanggi ni Kulaong. At tingin ko galaiting-galaiti si Kulaong. Kung hindi man ngayon, mamayang umaga magla-live yan, mga alas 5 o alas 6 o alas 7 magla-live yan. Talagang nangingitim yan sa galit. Magkukulay ano yan, yung kay Mitong Bulok. Alam niyo kay Mitong Bulok, yung tinitirador namin yan eh. Gano'n na magiging kulay niyan? Sa galit kay Ian dahil nga accurate, walang kautal-utal, walang kagatol-gatol na sinasagot ni Ian ang bawat tanong ni Makagago. Nako. Ano na talaga yan? Talagang durog na durog. Yun lang. Kasi yun lang yung kinoment ko sa nung kanina nanonood ako kay MG. Sabi ko durog na durog si Kulaong. Durog talaga eh. Walang panama. Kahit anong gawin talaga ni Kulaong na pagpapalakas ng sarili, pagkukumpiyansa, pinapalakasan loob. As in talagang wala akong makitang dahilan para matalo ni Kulaong si MG. Wala akong mahanap na dahilan na makakapagpabagsak talaga kay MG. Wala eh. Si Kulaong talaga dehado dito sa nangyayari na ito.